guys, sa content na to, ituturo sa inyo paano gamitin yung halo switch. Yung halo switch kasi, marami kasing pwedeng gamitan yan. Lalo na sa diagram na ituturo sa inyo yung paano gumana yung loud horn tsaka yung stop horn. Kasi iba, di ba, gusto mong pakabit na loud horn, pero nangyayari, loud horn na lang, wala yung stop. Ngayon, dito ituturo ko paano gamitin yung halo switch para gumana yung loud horn nyo tsaka yung stop horn. Kumbaga switching siya ng dalawang busina. Kaya yan guys, kung nakikita nyo itong hawak ko, halo switch to. Itong switch na to, ipapaliwanag ko kung ano ang function nito tsaka mga yung terminals niya. Yan, meron dito, may napapansin ka dito, 5 wires. 5 wires yan kasi, yung black niya negative, yung pula niya, ito yung sa positive. Tapos yung tatlo niya, normally closed, normally open, tsaka common. Yan, ipapaliwanag ko kung paano gumagana yung normally closed, normally open niya dito, tsaka yung positive tsaka negative niya. Yan. Yung sa positive tsaka negative niya, ito yan. Pag nilagyan mo na ng supply, yung switch. Di ba? Umilaw siya, ayan pag nilagyan ko na ng supply, yan yung purpose niya. Tapos yung normally closed, normally open, ayan, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ha. Yan, kung napapansin nyo guys, may kita nyo dyan sa switch na yung terminal niya na tatlo. Sa taas ang NC, sa gitna ang NO, sa baba yung common. Sabihin ng NC, normally closed. Ibig sabihin kasi kaya ako sinasabing normally closed, hindi pa siya napipindot, shorted na siya sa common. Yung NO naman, hindi pa siya napipindot, open na talaga siya. Magko-close lang yan kapag nag-trigger ka ng switch. Yun po ibig sabihin niya, kaya may binabanggit po kung normally close at normally open. So guys, eto na ngayon siya. Kung nilagay ko na sa socket niya, yung dilaw niya, ito yung common. Yung puti niya, ito naman yung normally open. Tapos yung green niya, yan, ito naman yung normally close. Paano nyo siya malalaman guys na yun na nga talaga yung tamang wire niya? Siyempre, gagamitan siya natin ng buzzer. Kabit ko ngayon yung buzzer ko sa common at normally open. So, hindi siya shorted kasi nga normally open siya. Yan. Ibig sabihin nun, wala pa siyang contact kasi nga yung standby mode niya kasi open pa siya. Ngayon, ililipat ko naman siya sa normally close. Ilipat ko na siya sa normally close sa green. Tutunog na agad yan kasi naka-close na nga siya tignan nyo ayan, pansin nyo yung buzzer. Dahil normally close siya, ayan, tumutunog na agad yung buzzer kasi shorted na agad siya. So paano siya ngayon magkakaroon ng supply at paano sa kanya masiswitch ang supply? Ganun lang ang pinakasimple niyan guys. Syempre, pag pinrest mo na to, tsaka na siya magiging close. Yung dating normally open, magko-close siya. Yung dating normally close, mag-open siya. Pansin nyo, di ba? Itong line na to, yung dilaw, common, yung puti, normally open. Wala siyang tunog. Pag pinindot ko na to guys, magko-close na yan. Tingnan mo, magko-contact na yan. Pipindutin ko, ayan Ayan. Nakabaon siya, kaya nag-turn siya ngayon sa normally close. Kumbaga, nag-short na yung circuit niya. Ganun lang. Ngayon naman, ipapaliwanag ko sa inyo yung normally close, tapos pag pinindot ko, ano mangyayari. Ayan. Yan, pansinin nyo, sa normally close, naka-trigger agad siya, di ba? Kasi normally close. Kaka lang siya ihinto, mawawala pag pinindot ko na tong button. Ayan, pipindutin ko Ayan. Tsaka siya ngayon nawala. Kasi yung standby position niya na close, shorted siya ngayon. Pag pinindot, tsaka lang siya magiging open. Cut yung line niya. Vice versa lang sila ng normally open. Yung normal lang yung gamit ng halo switch sa mga circuit, lalo na sa mga transition ng loud horn tsaka stock horn. Yan guys, sana may natutunan kayo.